Hello universe! Hello world! Hello Philippines! At kumusta ang Luzon, Visayas, and Mindanao? Magandang araw po mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Welcome to another episode ng Kumusta Ka Bagong Pilipinas. Ang inyong boses sa gitna ng mga isyong may tunay na epekto sa buhay ng bawat Pilipino, lalo na ang ating mga minamahal na OFWs, seafarers, at ang mga pakababayan natin na nasa labas at loob ng bansang Pilipinas. Ito yung talk show natin para sa inyo. At meron po tayong interesting, very hot topic para sa ating mga OFWs, seafarers, and ordinary Filipino. Ang topic is understanding democracy and impeachment of VP Sara. Di ba hat na hat yan? Kailan pwede magsalita at kailan makinig lamang. So when to speak and when to listen daw para sa ating mga ordinaryong tao, OFWs at seafarers. Of course, this is your host, Marlene Craig again. And with me are my beautiful co-hosts, Miss Ana Dosier and Alma Antonio. Hello, kumusta po kayo mga kababayan at sa ating mga OFW and seafarers? Kumusta po at welcome sa ating talk show na Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Ayan, sa araw na ito at marami tayong pag-uusapan kaya standby lang po tayo at makinig. Ayan, Alma? Kumusta ka, bagong Pilipinas? Kamusta ka, bagong Pilipinas? Kamusta ka, bagong Pilipinas? Ang talk show para sa OFW, kwentong totoo para sa inyo. Kamusta ka, bagong Pilipinas? Kamusta ka, Ayan, magandang araw po sa mga OFW dyan. Ako po si Alma Antonio ng Kamusta Ka, Bagong Pilipinas. Meron po tayong topic ngayon, napaka-init. Mainit pa sa pandisa at mainit pa sa akin. Miss Marlene? Yes, ako excited pero wala kaunting excitement kasi yung ating VIP guest na si Attorney Dionisio Donato Garciano ay isang board governor ng Philippines Constitutions Association. At sila yung gwardiya para sa pagbantay na yung demokrasya natin ay umaandar pa sa Pilipinas. So sila yung mga constitutional guardian, angels. Angels. So, Guardian angel. dahil sa nangyari kahapon, nag-sorry siya na hindi siya makarating ngayon kasi being a board governor for the Philippine Constitution Association, yung nangyari sa impeachment kahapon sa Senado. Ko yan, impeachment? Sa Senado, di ba, nagkagulo kaunti, tapos nagbutuhan na, nagkaroon ng 18 ang bumoto na ibalik sa House of Representatives, tapos yung 5 yung hindi, ayaw, tapos yung mga, sino ba nag-inhibit? May 0 ba? Wala, di ba? Wala naman. Wala. Okay. So, ngayon, may emergency meeting sila ngayon kasi na-shock din sila. Kasi makaka-apekto po sa ating bansa. Kasi yung mga seafarers, makinig kayo, at mga OFWs, syempre gumagawa tayo ng mga kontrata, di ba? So, yung kontrata, diplomatic contract sa mga ibang bansa. Yes. So, pag ito magulo tayo, na hindi pa natin kaya mong gawin yung ating mga impeachment procedures or yung mga nangyayari ngayon, paano pa sila maniniwala na kaya ng ating mga administrador na makipagkontrata kung pati ang constitution natin or baka nako-questionable na. So anyway, promise ni Attorney Garciano na tayo daw ang unang makakaalam. Wow. Kung ano yung mga nangyayari na ngayon at ano yung mga pangyayari at ano ang pwedeng mangyari pa. Yan talaga ang mga inaabangan ng mga tao ngayon. Sa radyo Diba? at TV, masyadong excited na mga Ano ba yung napanood mo ngayon sa Kwan? yung napanood ko, yung muntik na maambagan. Yan. Oo, sino yun? Sino pa? Yung medyo malaki ang Parang braso. nagkaroon ng heated argument, di ba? Oo. Sino ba yun? Si Senator. Nakita naman lahat ng tao. Senator ba to? Hindi, si Padilla ata yun. Padilla. At saka si Senator Joel Villanueva. May aksyon na nangyari sa loob ng
Pero Senado. nagyakapan daw sila after kasi pumasok si Senator Bato na parang pinagkwan sila. Oo, pinagbati naman Pinagbati sila. na naman sila. Tapos meron din nangyari. Oh. Dami nangyayari. Si Senator Hontiveros at saka kay Amy. Point of order, sabi ni Amy. Sabi niya, hindi mo pa time ako, sa floor ko pa lang. So parang meron din, kaya cleanose din nila. So ang daming nangyayari behind closed doors kahapon. Medyo talagang maiinit talaga ang nangyayari ngayon na to. Kaya excited lahat ng tao nakatutok ngayon sa telebisyon. Pero alam mo yung nangyari kahapon, talagang naka-preempt pa, kita na yung majority talaga. 18 yung bumoto, oo. di ba? Ano kayang kahihinatnan ngayon Ay. sa mga nangyayari? Sa oras na ito, ngayon lang ang nasa ano sila ngayon. Oo. Nung nagre-research ako, pag may mga ganyan na hindi kaya ng Senado at Congress na gawin yung mga dapat gawin under the Constitution, yun na yung Court na papasok na yung Supreme Court at saka yung mga experts ng Philippine Constitution Association. So, kasi nabasa ko rin na pag ang president pala ang may impeach, ang Chief Justice ang mag-head sa impeachment, pero hindi siya boboto. Tapos, pagbubutuhin pa rin mga majority. Tapos, ang Vice President, suggested nila ngayon, gaya yung impeachment ni VP Sara, na pag siya ma-impeach, sino ang magiging temporary Vice President? Di ba si Senator Chis Escudero? So parang may conflict of interest. So sabi naman ng mga ibang abogado na dapat tanggalin si Chis Escudero being the head, dapat ang Supreme Court Justice na daw, ang Chief Justice na daw ang dapat. Magdedesisyon. Mag-head sa Mag-head sa impeachment. kanila, oo. So baka ganun nga ang mangyari, no? Kasi, questionin doon, hindi ka pwede, Chis, kasi may conflict of interest ka. Pwede kung gusto mong maging vice president, kapalit ni Sara, di ba? Pero hindi natin pinapangunahan yon. Yun lang yung mga senaryo, yung sabi nga nila, creative thinking na naiisip ng maraming mga eksperto dyan sa tabi-tabi. Kasama na tayo Andito ba doon. ngayon sa Pilipinas si VP Sara? Oo, dumating Andito na. na, dumating na. So, anyway, sabi naman nila kahapon, ibalik lang daw. Ibalik yung impeachment documents na binigay ng House of Representatives. Balik sa kanila na siguraduhin daw na kompleto at nagawa na lahat ng requirements na kailangan submit. Kasi parang kino-question nila yung Department of Justice, hindi mo ni-report, dapat ni-report mo yung impeachment na isasubmit mo kasi doon mo malaman pag naka-record na, dapat hindi ka pwedeng magbigay pa another impeachment within a year para may record. Ang daming For recording proseso purpose. para sa mga impeachment na yan, nakakaloka. Kaya nga, At saka maraming ebidensya. Yun. Yun din ang pinaghahandaan talaga nila. kaya ang nangyari kasi, yung una, yung 3 munang kasalanan, 2, tapos may added pa, kaya pabalik-balik. So, akala siguro ng kabila na, pang 3 nyo na yan na nag-submission kayo Pero sabi naman ng kabila, hindi. Pinagsama-sama na namin at iisa lang ang impeachment. So, bahala na sila. Andyan yung Philippine Constitution, andyan na yung ating Chief Justice ng mga eksperto ang magre-referee. Yeah. Kasi pag hindi kaya ng kwan, meron magmumove ng motion na, okay, let the pagbubutuhan na papasok na ang Chief Justice o kaya yung PhilConsa, yung Philippine Constitution Association. Kaya yung ating guest hindi nakarating ngayon kasi Marami lahat pa naman nagulat yung mga pangyayari kahapon. Marami Yes. pa naman ako itatanong sa ating lawyer dapat yung guest Oo, natin. pero pagbalik niya next week. Ngayon, naka-robe na silang lahat. Ano? Oo, anong nangyari? 3 Si rin Robin Padilla, green yung robe niya doon. nakadamit. Hindi siya naka-robe, hindi. Si Amy din. Oo. Anong damit Ano niya? ba- Red din? Ano ba maibig sabihin nila sa At saka si hindi pagsuot Villar. ng robe? Senator Cynthia Villar, hindi rin. Ano ba yung mga naka-robe na yon for Parang may formality. Gaya sa Ganun pa sila. sila Sa ang Britain. judge, ano? Oo. parang damit nila, kasi pag naka-ordinary suit ka sila,
ordinaryong senador ka lang. Pero pag naglagay ka ng suot, oy, respetuhin mo kami. Kami ay senator judges. Eh, paano yung mga hindi nakarob? Hindi sila respetado? Bahala na sila doon. Hindi, pinapakita nila na no impeachment sila. No impeachment. Oo, di ba? So, marami nga. Miss So, Marlene, ikaw ba, sang-ayon ka ba sa impeachment? sa impeachment? Oo. Eh, sang-ayon ako kay Bongbong. Sabi niya, ayaw niya. Di ba? O, ikaw, Alma. Ikaw, Alms. Ako, kung ano yung nakakarami, dun ako. So, Hindi, kung ano yung Oo, constitutional. Oo. Sabi Ano niya, yung attorney, batas? tinanong ko rin yan eh. Attorney, pro or anti, So, sabi ano niya. yung tama? It's a constitutional duty of the Senate and the congressmen to listen or to do the impeachment. Diba? Na makinig tayo. Tapos kung hindi naman, kasi sabi ni Senator Bato, may infirmities daw. Yung hindi kompleto, parang may questionable doon sa mga sinabit ng House of Representatives. Sabi na ibalik muna, tapos siguraduhin. Kasi kung sigurado na sila, para hindi sabihin, bakit di nyo sinabi sa amin na meron palang kulang? O, di ba, mga ganon. Kung meron talagang linabag sa batas si BP Sara, kailangan niya panagutan talaga sa atin. Okay naman sa kanya eh. Ready na nga daw siya. Bloodbath nga daw eh. Maliligo. Sige, maligo tayo sa dugo. Hindi ba? So parang sabi niya, ready naman sila. Pati yung mga lawyers niya, pati yung mga kilako-lakong mga kaibigan na PDP, sabi nila, mas gusto nga namin eh. Kasi gusto namin kung ano talaga yung sasabihin ni Sara doon sa mga other evidences naman niya. O, di ba? Parang we are all excited to know the truth. Yes, dapat Diba? talaga malaman na kung ano yung katotohanan. Di ba? Gusto ko rin malaman ano ba talaga, saan ba nanggaling yan? Bakit nagkaroon tayo ng ganyan? Magkakaibigan yan, kaya nga tayo, tuwang-tuwa ako nung magkakasama sila, unity team. Anong nangyari? So, ating lalabas din yun. What do you think, no? Lalabas lahat ang katotohanan pag natuloy ang impeachment. Diba? Yung hindi kasama, madadamay na, damay-damay na to. Parang Oo. ganyan ang bloodbath Correct. ni BP Sara. Damay-damay lahat. Ba't ayaw bang ituloy impeachment? Kung wala ka naman tinatago, di ituloy ang impeachment. Di O, ba? kunwari, wala siyang tinatago, sabihin natin, Napagbintangan si BP ka Sara. lang. Eh kung yung mga nando sa paligid ay may tinatago at alam ni BP Sara, paano yun? Yun ay sinasabi niyang blood pact. Baka magkabukingan sila doon na wala sa oras. Correct, di ba? Yun. Yun. Madugo Oo, talaga. Yes, madugo yun. Talagang sobra talagang ang init-init Madugo talaga yun. ng pangyayari Kaya ngayon. talagang... Kaya hati, di ba? Oo, Very kaya hot. talagang dinidelayed. Mayroon talaga silang, meron talagang, Niluluto. merong usapan dyan na hindi talaga nalalaman ng buong sambayanan. Pero ito, tama yung sabi mo kasi nung ni-research ko, alam nyo ba yung news update din na si President Ferdinand Marcos Jr. last Tuesday, he said that the impeachment trial, basahin ko na lang, hindi tayo magkamali, of Vice President Sara Duterte would surely cross over to the next Congress even if it starts in the 19th Congress. So, sabi niya, why? What is the controversy ba? Yan si BBM. Oo. Still quoting him, it is very clear that it will because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, sinabi yan ni Marcos to the reporters sa Malacanang. So, ang sabi ko, ano kayang ibig sabihin niya dyan, di ba? Pero sabi naman niya, he will leave it to the Congress. Andyan naman si Senator Escudero nga, Chis. So, function niya ng Senado, sabi niya. So, we'll leave it to them. It has moved already from the House, so it has now been in the Senate for a few months. Mali naman yun. Nandun lang sa Senado, pero hindi nabuksan kasi di ba nagsarado sila. Sabi nila, sabi nga ni Bato, 1 hour and a half, sabi naman iba, 2 hours before before nag-close tayo nung March kasi campaign na yon, campaign period. Tapos, closing sila hanggang election. June 2 lang sila nag-open. Sabi nila, ba't hindi mo ikaw ng impeachment ng June 2 kaagad?
Sabi, kakapasok lang namin. Paano mo umpisan? At saka naka-schedule na yung mga bills. Talagang may procedure, ano? Oo, yung mga bills. So sabi niya, naka-schedule na yung mga bills, gaya ng kung sino yung sasignan nila, yung mga bagong appointees eh. Di ba? Lalo na sa mga military, mga bagong general, colonels, importante yun. Otherwise, magkakagulo rin yung ating mga armed forces at mga police. Anyway, so sabi niya, it has been there for a few months. Pero wag niyong sabihin na few months na hindi nila inasikaso. Pinasok po doon 2 hours before mag-closing. Siyempre, nagbakasyon lahat yan. Yeah, Tapos oo. nag-campaign lahat. Walang panahon para Yes. basahin. So, June 2 lang sila pumasok. Alam nga naman na, sige, impeachment na tayo, di mo pa nababasa. Di ba? Kasi kaya hindi nila binabasa para walang haka-haka. Di ba? Baka gamitin pa yun sa campaign, di ba? O ayan, napanood namin yung evidence, andun, o di ba? So Tama. that was fair, di ba? So Yes. dapat intindihin din natin ang Senado, being the president. Alam mo, matalino si Cheese. At alam ko na alam niya yung ginagawa niya. Pero hindi ko naiintindihan minsan yung mga Tagalog. Napakakwan, no? Yung Malalim. Makata. Makata. Makata, oo. Oo, super. Alam mo, siguro major yan, PhD in Filipino Yung yan. Pilipino, ano? Di ba? Dapat naman gano'n ang mga politician natin kasi Pilipino, may Tagalog tayo, no? Kung gano'n yung Tagalog ni Cheese, dapat ako na-appreciate ko. Oh, na-appreciate ko Kahit rin di yung ko mga sinasabi niya. naiintindihan yung iba. Talagang ini-implement niya ang proseso talaga. May proseso talaga na Yung dapat sundin. perfect siya kung mag-Tagalog siya Yes, eh. perfect talaga. Tayo kasi parang communication Tagalog lang Yes, tayo eh. oo. Yun talaga formal. Yun yung Tagalog. Pinag-aralan ko kaya 4 years sa We- Lasal. Pero nakalimutan ko na. Di ko na Hoy, dapat masters na ako Parang Pilipino. hindi ko na- Pinag-aralan ko hindi ko Pilipino. naaalala sa 1, 2, Pilipino. 3, 4. Gumaling na nga itong mag-Tagalog. Oh, di ba? Oh, kakabasa na nga eh. Si, Wala na ngang diction ng Bisaya at Ilocano. meron. Kasi minsan po pag nagtatagal ako mukha akong Bisaya kasi lumaki po ako sa Davao. Andun ako ng 4 years old hanggang 7 years old. Ang hirap, Ilocano tsaka Bisaya. Tapos nagmumuslim ako noon. Nami-mix, madiin ng Ilocano, Grabe, tapos diba? ano, Bisaya pa, medyo malambot, puti yung, no? Yung maybe ko hindi naging maybe. Hindi, yung yula mo, Bebe? yung yula mo, O, nagiging bebe, yola. Hindi ako sanay talaga sa yula niya kasi yung yola ko na Y-O-L-A lang. Anyway. Anyway, So this is statement by the president. Could be daw, sabi ng mga critics, na pwedeng strategic, diplomatic, and subtly loaded with implications about the political tempo and legal viability of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. So, tama naman, di ba? Yung statement niya, o yan, magkukuha niyan. Tinanong ko rin si attorney, anong masasabi mo sa bago? Forward mo nga yan sa akin, sabi niya. Ito, sabi niya na mag-forward daw sa 19 Congress to 20. Pwede naman, kasi kung hindi matapos, di, pwede pa rin sa 20, gagawa lang kayo ng bago. panibago na naman. Madali lang naman yung may kopya na sila, di, ibahin lang yung petsa, tapos i-file mo lang sa court. Oh. Madali lang naman kasi kung congressman ka at saka mataas pa, kilala mo yung mga nandyan na, itaas konti para i-okay na. Bakit pa pinapatagal? Hindi nga sila nga, sabi ni Cheese, kayo ang nagtagal dyan, nagpabanjing-banjing kayo, tapos bigla niyong ibigay bago magserado. Oh, para maintindihan naman Pwedeng tapusin natin. ba yan agad-agad? Basahin in a few days? Hindi nga. Hindi pwede, Pwede. no? May Kasi proseso nasa talaga. rules. At saka sa dami ng nagsampa ng kaso, sa dami ng pag-uusapan, Oo. sabi daw 30 minutes tapos na 1 hour. Ah, hindi. Hindi ganon. Binigyan ng company VP Sara 10 days to answer. Kasi wala pa nakakaalam kung 10 ano yung days. habla eh. May nabasa ako, hindi ko na-screenshot. Oo, no. Yung mga habla kay Pipi Sara, nabasa ko rin. Siguro mga nasa 13, 13? Wow. yung habla sa kanya. Oo. Yung major lang yung alam ko, yung bribery, Yeah. sa DepEd. Oo, nandun na, kasama na yun. Lahat-lahat. Contingency, So, budget, oo. tapos yung Puro budget sabi yan, niya, I will patayin niyo or pag may nangyari sa akin, Anong yung tawag doon? pagbabanta. So, pagtetreten ng ano? Sa threaten. Ayun, pagbabanta nga. Pagbabanta. Oo.
Sinagalog mo lang yung threaten pagbabanta. Anong kaso yun? Wala tayong lawyer, Hindi ko no? na Criminal screenshot, din nakita ko yun sa Sasabihin ko, isang page. Meron ng ako dyan, meron ako. May Ito. may naglagay. Ito, contracting an assassin and plotting to murder Assassin. or assassinate the incumbent president, the First Lady and the Speaker of the House of Representatives, as publicly admitted by her in a live broadcast. So ang violation niya is betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Ayan, So eh. it's Yan crime. dapat ang tanong natin kay attorney ngayon, eh, Oo. no? Kung ano So, ang ilang- magiging kaso niya dyan. Ilang no? kaso lang yung binasa mo ngayon? Isa pa lang yan. Pangalawa is misuse and malversation of confidential funds appropriated to the office of the Vice President. And then also of the Department of Education. So, ang Pangalawa sala pa niya, lang ang yan. violation niya is betrayal of public trust, graft, and corruption. Ano ba yan? Puro grabe, ano na lang yan. Yung pangatlo, ang daming sasagutin, di ba, ng isang abogado kung ano yung mga evidence nila. So, 10 days nga yung binigay sa kanila. O, violation Bribery. of Republic Act 3019, kinaso rin sa kanya. Betrayal of public trust, bribery, graft, and corruption. Graft and corruption. Tapos, kasi Matindi binibe down yan, niya yung isang matindi. officer, di ba? Tapos, yung apat na nakalagay sa Wikipedia, amassing unexplained wealth. Yung unexplained wealth daw niya. And failing to disclosure all her properties and interest in properties in her statement of assets and net Salin worth. yan. Tama ba yung ano? Violation yung yan sa Section 17. Di ba yung kay former Trillanes, yung may bank account lahat ng family yung mga- nila. Kay Duterte yung kay Kasama ba yun? PRRD yun. Ay, kay ano yun? Hindi, kasama yun. Yung kasi Nauna. nagkakaroon Tapos sila ngayon, ng receiving money. Yung lahat. dividendo na Oo. pera na every 6 months natatanggap nila ng buong family niya yon. Kasama na rin yung anak Yun. na bunso si Kitty. So Kung yun, magpakita kasama ba silang- yon? Hindi, kay... Kasama yun. Siguro, Andun baka rin si yung Sara. evidences ni VP Sara. Trillanes ex-Senator kasama. Trillanes, baka sasama yan ng House of Representatives. Kaya nga, importanteng tingnan nila na original, okay, so it takes time. Ano tawag doon? Hindi graft corruption yun, di ba? Ano tawag doon? Ito dito sa unexplained wealth, Oo. culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust kasi hindi ka nagsabi ng totoo o hindi mo okay. Oo. hindi mo So, salin nila, didisclose. no? Salin, Oo. oo. Kasi normally pag bago ka maging mayor o maging official, Oo. yung salin Ilalatag mo mo eh. yun. Ibigay mo Papakita dapat. mo. Para Yung malaman income. doon kung, bakit nag-triple, naging 200 times na yan, di ba? Kung Alam kwan na. naman, kung yung anak mo naman surgeon, o may mga Hindi. businesses. May iba akong bank account, di ba? Dapat gano'n. Yung hayaan mo na yun. So, kailangan basahin ng mga evidences niya. Yes. Kaya, both sides. Kung magsabi rin si VP Sara na, oy, yung envelope na yan ay galing kay Chu-Chu-Chu. Oy, yung command na yan ay galing kay Chu-Chu-Chu. Asan yung evidence mo? Eto, babasahin din. Checkin din nila kung okay. So, the 3 to 4 days lang ang binigay sa House of Representative Prosecutors to answer also yung evidences Parang marami silang ebidensya. o diba? So, ano eh. hindi talaga matatapos. Walang katapusan. Parang ayaw kong sabihin waste of time. Gusto kasi ng tao, basta marinig namin yung maumpisahan na, parang gusto ng mga tao. Pero, pangit naman yung umpisa, unfair doon sa hindi nasagot, di ba? Paano kung may sinabi sila against kay Sara, di niya nasagot kasi, finish or unfinished paper, pass your paper. Di ba? Unfair na pagsabihan ka na. O kaya, the other side, na may sinabi siya kay Romualdez o kay BBM or something, hindi masagot ngayon ni BBM kasi wala na, close na. Yes. So unfair, di ba? Kaya siguro sabi nila, baka hindi matapos-tapos yan. May Unfair confidential naman. fund Diba? pa. I mean, we have to be, yung critical thinking natin na kung mangyaring ganun, unfair. Hindi ko masagot. On both sides. Kasi walang oras. Kasi sa Constitution, sa June 30, hindi na dapat, tapos na. Hindi mo naman pwedeng mapilit yung mga bagong senador. Wala silang kalam-alam niyan, di ba? Na, bakit mo sinali mo kami dyan? Hindi ko namin alam kung anong pinag-umpisan yung pinag-uusapan. Hindi ko talaga binasa yan from the very beginning. So, kaya naman, sabi nila, pag bago ang mga senador, bago lahat. Lahat nga ng mga bills, kahit
patapos na, signature na lang ni President, wala na, mabaliwala yun. Umpisa ka na naman. Dapat wala na mga senators. Kaya yung, ito na naman to. Di mag-prime minister na tayo. Yung Oo. parang, Pwede yun. Hindi, baka Hindi magulo. malay mo, yan ang gusto ng Kongreso. Sila na lang at wala ng Senate. diba, House. pag may prime minister, Parang walang meron pa gulo. rin mga tao sa baba Meron na pa mag-head rin. ng mga provinces at mga... Oo. So, hindi mo pa rin matatanggal. Kasi hindi naman kaya ng prime minister lang o yung president lang. How about the Congress? Iba lang ang pangalan. Kaya sa UK, di ba, House Ganun of din. Commons. Oo. Ang House of Commons, yan ang pinaka-congressman, mga congress nila. Tapos yung House of the Lords, yan yung pinaka-senador nila. Yeah. Parang ganun din halos. Talking about that pa, kasi na-mention ni Senator Antiveros noon na, sabi niya, pinapattern nyo sa USA yung ating constitution. Tapos ang USA, pinattern nila sa UK, London. Oo. Sabi niya, so, matagal na kino-continue yan, hindi ini-stop. Pero na-research ko, dito nga, na ang diferensya, ang USA, 100 ang senators. Tapos, 100? Oo, 67 ang United States remaining. sila eh, oo. 33 lang yung for renewal ng kwan. Tapos, so, may majority pa rin sila. Kaya pwede nilang ituloy. Tayo, 24 lang. 12. Paano tayo magkaroon ng majority na 16? Wala, kulang. So, hindi tayo applicable in that sense sa numbers. Sa UK naman, yung House of Commons, yun ang mga binuboto at napapalitan. Pero yung House of the Lords, minamana yun. Kasi yung mga yan, yung mga yes. may Oo. king, mga Yes, baron, oo. mga ganyan, permanente sila doon. Kaya, pwedeng ipagpatuloy ang papalitan mo niyang Congress, pero yung mga pinaka-senador nila doon na magbibigay ng decision, doon. Hindi napapalitan. Kaya, pag intindihin natin, iba talaga. Pinattern lang natin yung mga how to do it, pero wag nating ipapattern na, continuous, kasi hindi pwede. Oo. Iba na yung senators natin na papasok. At pati mga congressman, iba na rin. So paano natin itutuloy? Ayun. Ayun. So, may tumatawag na. Si Long distance. long distance telephone. May sumasagot ata sa phone mo ba yan? Papose yun eh. Si Papose. Anyway, so, Si Papose tinatawa. alam niyo po, so kaya tayo may show ngayon kahit wala tayong guest. Kasi sabi niya, Marlene, i-continue mo to put awareness na stop, look, and listen. Di ba? So, yung tayo na mga citizen, kung talagang meron kayong patriotism, mahal niyo ang Pilipinas, makinig lang tayo. Ako sa kakapakanig ko sa both sides, mayroon akong nakukuhang na, so hindi tayo pwede mag-judge. Sabi nga ni attorney, hindi natin alam kung sino ang guilty at hindi guilty. Depende pa rin sa evidences. Tapos, ang masama niyan, majority rules. Diba? Pagbubutuhan guilty or not guilty? 9 lang ang kailangan pala para to acquit. 16 naman to 16? Oo, 16 na senators. Kung may 9 ka na, kulang ka na. Kulang. Kasi 24 lang tayo. So parang naisip siguro ng mga senador na parang useless to. Alam na natin na majority rules. Alam na nila yun. Kaya alam din ng admin na, useless din yan. Kasi Oo. at the end, sabi nga ni Drillo na, naku, ang tagal-tagal ko na dyan, majority rules pa rin. Ang decision dun sa Sino pa rin majority. nakakarami? Diba? Parang kita mo na, ito nga lang kahapon, na-shock nga ang mundo. 18 ang nagsabing ibalik. O, pinakita na nila yung kanilang power. So, hayaan mo na yung ating Supreme Court, hopefully, at saka yung Philippine Constitution Association ang decide na siguro. Oo. Kasi sila yung protector and guardians of our Constitution and democracy. Pero tayo naman na mga Filipinos, lalo ng mga seafarers, sabi ni attorney, na huwag tayong padala ng emosyon at andun na tayo sa harapan ng embassy, magsisisigaw na tayo, di ba? Kung sa PDP laban ka, kung may ginawa ang kwan o kaya naman ang mga pro-administration nandun na rin,
at sisigawan o sasagutin yung mga rally ng mga green, di ba? So, dapat po, okay yon, may freedom tayo, pero isipin nyo, yung mga trabaho nyo, ha? Kasi baka, minsan magiging passionate ka, nag-absent ka na sa trabaho Hindi, mo. may mga ganon kasi die hard. Yun, di ba? Kahit may trabaho, uma-attend ng rally ang mga yan. Kasi yun yung ano rin nila, yun yung bosses nila eh. So, parang ako minsan, kahit may trabaho, sumasama rin. Sa Kasi mga ganyan. apektado tayo sa mangyayari, sa mga desisyon nila. Ayun pala, Miss Marlene. Di ba pinag-usapan natin yung mga, kung ano yung mga ikakaso kay BP Sara. Ano-anong mga kaso yung pwede siyang makulong? Tingin all of mo? the above ata eh. Ha? All of the above. All the above? Oo, kasi... Plunder? Oo, kung ma-prove din lang nagka-plunder kasama na doon sa bribery at saka doon sa Kasi kung ganyan, confidential pag-uusapan funds. lahat, kung ganyan lahat pag-uusapan yung kaso niya, no? Doon sa Senado, syempre merong mga ebidensya, lahat. Tapos later on, nagsayang sila ng oras, walang nangyari, hindi nahatulan si BP Sara. So, ano yung kahihinatnan? Lahat-lahat, no? Yun ang gusto ko itanong kay kay attorney. Pag hindi matapos nga sa 30th, baliwala. Tapos you Lahat. cannot sue her again in the same year. Oo. Diba? Next uli siya. Sa susunod na taon na naman. Hanggang dumating na yung 2028 election Ano na. naman, magnenervyusa ng mga So, tao, di ba? sobra na ang publicity ni BP. Sobra Dahil araw-araw na lang laman siya ng balita. Correct. Ayos na, sikat So, na, may pera pa. Pero alam mo yung mga napapahiwatig ngayon, Oo. parang sinasabi rin ng administration sa atin na yung pro-impeachment advocates, yung mga gusto nilang pro, sinasabi parang, this will be a very long game. Don't expect instant results. So yung VP Sara, sa kampo naman ni VP Sara, you have time to regroup. So parang, sige, habang nag-aaway kayo dyan, mag-regroup tayo, mag-lobby tayo, at mag-politically recalibrate. So, ikukuha naman nila. Oo. Kasi iba na naman nangyari eh. Oo. O, di ba? O baka nakarinig sila ng ebidensya doon na, uy, nandun pala yung ebidensya. Sagutin natin yun. O, di ba? So, maraming mangyayari. Kaya, minsan sabi nga ni attorney, naku Marlene, ang hirap i-preempt mo yan kasi maraming mangyayari pa na hindi natin alam sa likuran. O, di ba? So, tapos parang babala rin sa mga senador na your handling of this case will be under public scrutiny. Ngayon, lahat, pati nga yung Grab driver ko nakikinig eh. Tapos lahat, pati mga sa administrators ng Congress, nakikinig rin ang public. Kung tama ba yung ginawa nyo, o naging unfair ba kayo, nagmadali ba kayo. So, hindi to short-lived issue. Dapat talaga maging aware mga kababayan natin. Oo. So ngayon, ang ating paalala sa atin lahat. Yeah. Ikaw ba, Ana, pagsabihin ng mga ibang kulay, let's go rally! Gaya revolution. Mag-e-ed sa revolution ka? Anong kulay yan? Ay, Hindi ko alam. hindi. Yung sa ganyan, impeachment na rally, ay hindi. Hindi ako pabor para mag-rally. Yes, di ba? So, Ako din, hindi ako Hindi. pabor. Kasi ano yan dapat dinadaan talaga yan sa trial. Hindi dapat idinadaan sa kalsada. Hindi yan, hindi tama yun. di ba, ba't di na lang tanungin nila yung mga Philippine Constitutional Advocates, yung mga association, gaya ni Nadindo, sinasabihin, oy, mali kayo, Hindi pwede yun. intindihin nyo, Kung ganito lumabag yun. ka Di sa ba? batas, dapat mo pagbayaran. Hindi kailangan paramihan ng funds dyan. Harapin dapat. Gusto naman niyang harapin ng impeachment eh. Oo nga Yun naman ang gusto rin ni BP. Kasi gusto rin Excited ng... nga ako makita ko na siya eh. Ako rin. Siguro ang galing noon, sarap. At saka excited pa lahat ng mga lawyers. Ngayong araw ba na to? Kasi Magpapakita first siya? time Wala na may pa. vice Wala pa. president na kwan. May impeach ko. So yung mga estudyante sa law, excited din yun na ma-experience itong nangyayari. Yeah. So,
Kaya tayo, hindi natin alam. Many things can happen. Alam mo Yeah. naman ang politics, di ba? Ako excited akong marinig yung mga sasabihin niya kung paano niya i-shield yung sarili niya sa mga paratang sa Of course, kanya. lahat tayo, di ba? Kung paano niya pagtatanggol. Pero sa atin, gusto ni Attorney Garciano na ipaalala yung diplomatic cue na lagi tayong mapagbasid muna. Di ba? So, tayo ay makinig. Sa tama, ha? Huwag kang makinig dun sa mali. Tapos, mag-research na rin tayo. Di ba? Kung may mga kaibigan kayo talaga na walang kulay, ha? Kasi pag lawyer yung kaibigan nyo, tas may kulay, sasabihin niya talaga mali doon sa kabila. Pero gaya ni na si Kwan talaga, si Attorney Dindo, trusted ko talaga siya. Fair yan. So, sasabihin niya yung totoo. So, ayan, sabi niya, makinig lang daw tayo. Dati Pero- ako nung bata ako, tumitingin ako sa may mga kulay-kulay na ganyan. Pero pag alam ko na discover ko yung ina-idolize ko, mali ang ginagawa, hindi ko na kailangan ipagpatuloy na i-idolize yan. I-idolize mo. Oh, di ba? At saka, alam mo, tama talaga, wise si President na ayaw niya talaga yung magkakaroon ng, ang translation o akala ng tao, binubuli natin si Sara, Juan, di ba? VP Sara. So, kasi ang mga political nga, nangyari na nga nung 2025, di ba? Oo. Na natalo ang marami sa ating kaalyansa. Tapos ang daming boto ni Senator Bongo. Imagine, 27 million. Anyway, so ikaw being an OFW, anong gusto mong masabi? Gusto mo ba makipag-away sa street? O anong pwede mong masabi sa mga seafarers at ating mga OFW ngayong may madugo at mayroong hot issue sa impeachment na to? Being OFW, wala naman. Normal lang. Makinig lang tayo kung ano yung tama, kung ano yung binabato sa kanya, kung ano yung mga linalabag niya sa batas. Doon lang tayo kung saan tayo tama. Dadaan tayo sa tamang proseso. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Hindi naman kailangan, for example, makaberde ako. Kailangan kong pakinggan kung ano talaga ang tama o mali. Ngayon, di ba? Ay, alam mo, hindi ako pwede magbigay ng opinion kasi stupid opinion na yun. Sabihin ko, ano kaya mangyayari? Alam na natin na ang boto ay 18 nga pro, di ba? So, sa palagay ko, ito lang opinion ko lang, baka mag-take over ang Supreme Court at saka yung Philippine Very Consa. exciting talaga yan. Yeah, 10 minutes Hindi na lang natin tayo. alam, So, mga 10 ang minutes. haba ng usapan nito Oo, at diba? pwede natin ipagpatuloy Yun nga, sa pag andyan na susunod. si Si Attorney Attorney. Garciano, Oo. siya O yung... kasi marami ang katanungan kay attorney na ayan, nakabinbin yung ating tanong para sa kanya. Sana maka-guess siya sa next week, no? Oo, sabi niya tayo daw ang una. Ibigay daw niya yung papel sa akin, yung kung ano yung mga decision o ano yung pinag-usapan. Kasi kakawawa yung constitution natin kung ma-misinterpret ng mga Katulad ng mga tao. OFWs natin, naapektuhan sila dahil kakaunti ang bumoto nung nakaraang eleksyon. So, di ba? Sana ang mga OFW, seafarers natin, makinig lang tayo dun sa mga tamang balita sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ayan. Oo. So ngayon sa ating mga OFW, lalo na sa mga seafarers din, gumagawa tayo ng kontrata, di ba? Tapos gumagawa rin ng diplomatic relationship na contract o kung anong mga gusto natin mangyari sa isang bansa ang ating gobyerno. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng problema sa ating constitution na hindi natin fina-follow, pati sila, tatawa sila. Kawawa tayo pag sabihin na baka monkey republic tayo na hindi tayo alam na hindi nire-respeto ang constitution. Yes. O hindi natin alam ang Yes. tunay na ibig sabihin ng mga nakasaad sa constitution. Siguro, dapat talaga lahat ng mga senators and congressmen mag-aral, mag-review, o pumunta sila doon dapat maging expert na rin sila sa constitution. Di ba?
Pero ang mga iba expert, pero depende kung sino pinapanigan mo, nag-iiba yung translation doon sa, di ba? Ikaw din, Ana. Oo. Kasi yun nga eh. Ano ba yung motivation mo? Ano ba yung, bakit mo sinasabi yan, di ba? Kakainis ang politics, no? Minsan hindi sila honest. Depende kung sino yung mas malakas ang kabig. Parang negosyo na rin. Depende sino mas malakas magbigay. Negotiational yan. O yan, sige. Ayan. Ako, gusto ko na makinig po tayo. Tapos mag-research po kayo. You know, marami po dyan ang mga nakasulat na. Pati pwede niyong tanungin ng AI. Kung ano yung, kasi nakasulat na yung ating constitution at kung ano yung tunay na ibig sabihin ng mga verses na yan. So, tapos makinig, wag yung mag-away-away tayo ha. Kasi hindi naman tayo pinapakain. Sabi nga ng PA ko, oy, sabi niya, hindi naman ako pinapakain. Sabi niya, next time, hindi na ako boboto. Sabi niya, paano yan? Kung yung boboto yung mga walang alam, paano yung mga alam? Bumoto ka pa rin. Kasi sabi, hindi naman nila ako pinapakain eh. Kaya makinig lang. Huwag Makinig. tayong mag-away-away kasi lahat naman napag-uusapan, no? Sa Yan. mabuting paraan. Okay. Correct. So, Ana? Ayan. Muli, panoorin nyo kami at pakinggan kami sa aming YouTube channel, Kamusta Ka Bagong Pilipinas? Of course, sa ating Facebook, Kamusta Ka Bagong Pilipinas? At syempre, para sa ating mga OFW and seafarers dyan, laging tumutok sa ating Kamusta Ka Bagong Pilipinas? Okay, basta avoid public chaos and divisiveness, ha? Yung divisiveness, yung magdidivision tayo, ha? Yes. Huwag Yes. tayong magsuntukan. Respetuhin natin ang law kasi meron naman tayong constitution. No one above the law. Yes. Ayan. Okay, thank you again for tuning in. And this is Kumusta Ka Bagong Pilipinas? Dito sa ating Bagong Pilipinas Studios. At thank you po sa aming technician, sina Kuya Joseph and Angelo. Angelo. Wala yung ating mga ibang makisig. Nasa ano Makisig sila? pa rin naman Department sila, of Angelo. Energy. Yes. Nagka-cover Nagsushoot sila. sila doon. Oo. Yan. Okay, thank you Philippines and thank you for tuning in. Till next episode. Bye-bye.